pangkap sa Pampalaya. Yung Metel Pigeonhole. Ayan. Ang ganda ito sa pangkap sa Pampalaya. Kasi ang dami ng tatlim na. Ganyan siya. Tapos ipasok ko yung lagyan ng gamot siya mamaya. Tapos ipasok ko sa buti para pag pumasok yung mga pag-fly sa loob, matatrap sila. Hindi sila makalabas. Ayan, binutasan lang ito ng maliit. Ayan, ganyan para tama-tama lang yung pag-fly makapasok. Kailangan basahin mo siya. Ayan. Ayan, ganyan. Ayan, pag naamoy na yan ng fruit fly, papasok na sila dyan. Mabango yan sa mga. Kasi sasabit mo ito rin sa may ampalaya. Para instead nakakagat sila sa ampalaya, dito sila pupunta. Pero mabango sa kanila yan. Ayan, nakagawa kami ng tatlo. Pero may nagawa na kaming una. Marami ng laman. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Marami na siyang lamang fruit fly dahil nagawa namin mga 3 days ago. Dami kasing pinapasok ng mga kumano fruit fly kumakagat sa ampalaya. Ayan, ito ang gawin niyo para makaminas kayo ng reject sa inyong mga ampalaya. Punta tayo sa ampalayahan guys. Ayan, may nailagay kami dito. Papakita ko lang sa inyo kung ano namin nilagay. Ayan. Nakap na sila. Ang dami-dami na. Ayan. Kaya na kunting tubig para Ayan, kailangan may kunting tubig sa loob para pag pumasok sila at magpunta sa tubig, hindi na sila makakalabas. Hindi na sila makakagat ulit. Ayan, dito tayo ngayon. Ayan kasi ang aming ampalayahan. Ayan. Ayan. May mga maliit na bunga na kasari at saka maraming bulaklak na ito guys. Kaya ayan, kailangan namin lagyan yan. Ayan. Maya-maya yan pag naamoy ng fruit fly yung aming Metel Pigeonhole na pang trap. Ayan, papasok na sila. Ayan. Ayan guys, ang aming ampalaya. Ang gaganda ng kanyang buladas. Hindi siya lahat tumubo pero napahabol kami. Ayan, may maliliit kaming pahabol kasi gawa ng sobrang init. Ayan. Sobrang init kasi kaya ayan, ang daming naluto sa init kaya kailangan talaga may ulan kapag tumanim para hindi siya maluto sa init. Ayan po. Ayan, maglalagay na kami ito. Madalang lang ang kanyang tumubo pero magandang buladas. Ayan po siya. Inumpisa namin damo-damuan ito kasi makapal na ang damo. Sunod-sunod kasi ang ulan naman itong mga ilang araw. Ayan. Ito, magandang buladas talaga ng ampalaya guys. Ayan. Ayan. Ayan siya. Wait, ng bulaklak na ito. Ayan siya. Ayan naman. Sitaw naman po yan guys. Ayan po. Mga ka-farmers yan. Tingnan nyo po.
Doon naman sa dulo, iikot tayo dun sa aming tanim na sitaw. Andito naman ang aming tanim na sitaw, nagabunga na po siya, marami na. Pero nag-harvest pa lang kami kanina ng ilang piraso. Ayun. Ayun, may dati rin po kaming nilagay doon na pang trap, marami na rin pong laman. Balikan natin guys, kalimutan kong daanan. Ito yung una, kasabay ng isa. Ayan siya. Oh, ang dami na rin siya naman. Ayan. Marami na siya, mababa lang siya yun. Ayan, dito naman tayo sa ating sitawan. Ang sukal dito, pero nag-order kami ng grass cutter para i-cut namin kasi sayang, ito pwede pakain sa rabbit, sa kambing, sa baka. Ayan, marami na pang bunga yan. Ang palaya yan. Ito, marami na rin. Kailangan din namin mag-order nito ng pangpatay ng uod kasi kinakain yung mga bulaklak. Ayan guys. Nag-start na po siyang mamunga. Kaya ilang araw lang din po ito. Marami na rin po kami ma-harvest. Ayan. Ang ganda po. Ayan, marami. Nakatatlong hilira po ito. 3 batog po. Yung aming sitaw. Marami na po yan siya guys. Pero antayin na natin lang din yung talagang tamang pagkalaki ng kanyang bunga para po sa pag-harvest natin. Ayan siya. Ayan ang gawa namin. Malaki ang daanan ng space pero ayan po, haba niya. Malaki ang daanan ng space pero dikit-dikit naman po yung pagtanim namin. Halos isang dangka lang. Ayan, dami na po yan siyang bulaklak at bunga. Pero hindi pa tamang harvest. Ayan. Ayan po guys. Thank you for watching po. Para sa next namin video, paki-subscribe, paki-like naman po sa mga gusto. God bless po.